Ating series, Book of Proverbs, Old Testament po tayo. Chapter 11 of the Book of Proverbs. Proverbs chapter 11. So, advice naman ito sa mga nagnenegosyo. Sabi ko nga, ang Book of Proverbs, ito po ay para sa lahat, ano? Although ang main concern dito is the youth o the yaman, pero sakop din ito ang mga Christians. Pero kahit hindi Christians, pag in-apply ang mga principle dito, maganda rin sa kanila. Kasi ano ito general pwede pang negosyo, pang relasyon ng mag-asawa, pang relasyon ng magkapitbahay, o yung magkasosyo sa negosyo, di ba? Hindi naman pinag-usapan na kung Kristiyano hindi. Paghahanap buhay ka, o pagiging isang mabuting anak. So, hindi na yan issue kung Kristiyano hindi. Kundi ano yung right principles. At kahit unbelievers, pag na-apply ang mga principles dito, mapapabuti ang kanilang sitwasyon. No? So, dito sa verse 1, mayroong magandang advice dito sa mga naghahanap buhay, yung mga nagnegosyo, no? Ano yan? A false balance is what? Abomination to the Lord, but a just weight is His delight. Sa ating magnegosyo, ganda na tayo, no? Okay, ikilala tayo sa pagiging honest. Maalala niyo yung mga palengke ngayon, no? Kailangan mo ba natin tatanungin, tama ba rin sa timbang? Kailangan tayo gano'n, no? Diba sa palengke ngayon, kailangan pang tanungin, tama ba sa timbang? O ba't kailangan pa sabihin mo nagtitinda na tama mo yun sa timbang? Maski hindi mo tinatanong, di ba? Bakit? Alam nila na prevalent, common na ngayon yung ina-adjust ang kanilang timbangan. Alala ko, bumili ako noon May timbangan kami sa bahay. Duda ako Sa timbang niya, sakto 1 kilo. Pero pag-angat ko, alam ko naman ang bigat na 1 kilo kahit paano yung pagdudula ko, inulit ko sa bahay. Kulang naman po. Sa 100 kilo, ilan yun? 25 kilos na. Nawawas. Diba? So, pa isa 1 kilo, kasi may 1/4. Pero pagka maramihan na yan, alala ko yung nagtitinda ng palay, niloloko sa mga katawan niya, yung alam niyo timbangan sa junction na kinapakot. Parang square siya, no? Na-adjust pala sa ilalim yun. Tataka siya, lahat ng bilang, tama. Lahat ng kwenta, tama. Pero, bakit nalulugi siya? Yung pala, tumatama ang kwenta register sa timbang, pero hindi sakto. Ano? Hanggang saan na-realize niya, alas mag-billion na yung nalulugi sa akin, o 100,000 na nalulugi sa akin. Ang tagal bago na-discover. So, abominable sa Panginoon, no? Kaya sabihin ito, a false balance is abomination to the Lord. Kasi nung araw, ang timbangan nila yung yung kunyari, 10 grams o 100 grams. May tanso yan Tingga, tanso, no? Katumbas yan. Papatong yan sa isang pwesto, doon sa kabila, yung item. Kapag ka pumantay na sila, balance tama na sa timbang, di ba? 10 grams yan. Pag kulang, pag ginagawa ng konti. Hanggang sa umabot sa pumantay, 10 grams. Yung iba naman, ginagawa, kung di mabigat yung 10 grams nila, binabawasan yung kasi kinukuskus sa bato. Para, gano'n na yung tour niya, pero, kinagma mo. Kulang na, no? So it's abomination to the Lord. But a just weight is His delight. Saka sa mga negosyo, pagka note ka talaga, no? Na honest ka, mas hahaba yung negosyo niya. No? Mas magkatagal. Pero yung nag-iisip yan. Tingin na ng mantika. Diba? Mantika, lalagyan ng tubig. Aling bigas ngayon yung... Aling bigas ngayon na walang halo.
Kunyari, sinandoming. Sinapo, puro sinandoming. Pagdating sa warehouse, bubuksan lahat yan, bubukos, tapos haluan ng NFA. 1:10, halimbawa, 1:10:2. Diba? 10 sinandoming, 2 NFA. Pag inahalo yan, alis hindi mo na mahalata. Haluin yan. Babalik ulit sa ako, meron silang manahe. Oh. Diba? Kaya yung 10 sinandoming, magiging 12. Basta magiging 2 NFA. Kaya kung tumingin kayo sa mga bigas ngayon, di ba, bibihira yung kumpletong buong buti. May mga halong mga putol-putol. Yan yung mga halo. Hinaluan din. Kahit sabihin mo na magandang klase pinipili mo, may halo pa rin. So yan mo ang game of the game, no? Pero as Christians, maganda sana kung matutupad natin yung tama. Ay, ba talaga, kung office mo, nabili mo ng ganyan na yan. Wala ka na magagawa niya. Pero ito yung magagawa niya, hindi tama, di ba? Eh, kung nabili mo ng ganyan, retailer ka na naman eh. Hindi ka ng full seller, eh. Wala ka na magagawa, di ba? Pero yung office mo magagawa, sabi mo, verse 2. When pride cometh, then cometh shame. But reason only is wisdom. So, ano po ang binubunga ng pride sa tao? Kay yan, no? Saan tayo proud, pinapahamak tayo ng pride na yan. No? Sandali, pati mapahamak ka yan. Mapapahiya tayo pag namali. Pag masyadong tayo proud ng tao. Verse 3. The integrity of the upright shall guide him, but the perverseness of the transgressor shall destroy them. But the Holy Spirit will help somebody who is honest, no? Ililid ka ng Holy Spirit sa tamang daan. Verse 4, riches profit not in the day of wrath, but righteousness delivereth from death. Pagka binabasa ko ito, naalala ko si Haman. Si Haman at si Mordecai, naalala nyo ba yan? Ang dalawang characters na yan. Si Haman yung nagbalak na na-wipe out ang mga Hudyo ng kapanahonan nila Queen Esther. Kaya noon, si Queen Esther noon na-exile sa Persia. Kay Haring Ahasuerus, hindi ako nagkakamali. Persia yan, Persian Empire. So, nag-formulate si Haman ng law para ma-wipe out ang mga Jew. Pinirmahan naman ng hari na walang kamalay-malay ng hari sa kanyang pinipirmahan. Pero napirmahan niya. So, hindi niya mababawi yung kanyang order. Pero wala namang pagbabawal sa hari na gumawa ng panibagong batas. Halimbawa, i-issue niya yung batas na i-wipe out ang mga Jew. Dahil, naalala niyo kay Daniel, di ba? Nag-praise Daniel sa ibang Diyos, maliban sa, maliban. Kasi may pinirman yung hari na sa loob ng 2 buwan, walang magpe-pray, kahit namang Diyos, maliban doon sa estatwa o kailangan doon magpe-pray kay Darius. Sa loob ng 2 months. Eh si Daniel, nagpe-pray ng 3 times a day, facing Jerusalem, di ba? Eh, na-realize ng hari, ginawa pala yun, bakit pahamak sa Daniel? Pero huli na, hindi niya mabawi yung order niya. So, ganun ang rules sa mga Persian. Si Ahasuerus, Persian yan eh. Kaya pinirma na yung order na manahilin ang mga Jew, hindi niya mababawi yun. Pero, ang ginawa niya, niligay niya ng uutos din, ng panibago na ang mga Jew pwede ipagtanggol ng sarili. Ang ginawa ng hari, nagpadala ka ng mga sundalo niya para tulungan ng mga Jew, sila Mordecai. Ano? At yung gusto magpahabak sa kanila na si Haman, siya yung hinitin sa gallows na ginawa niya. Kaya sabi ng asawa niya, ay, Hudyo ko lang alaman ko, hindi ka magtatagumpay dyan. Mordecai, ano? Maganda pa sa itong book of Esther. Verse 5. The righteousness of the perfect shall direct his way, but the wicked shall fall by his own wickedness. The righteousness of the upright shall deliver them, but transgressors shall be taken in their own naughtiness.
When a wicked man dieth, his expectation shall perish, and the hope of the unjust man perisheth. That's right, ano? Yung rich man and Lazarus, alam niyo? When a wicked man dieth, his expectation shall perish. Kaya rin yung rich, yung rich fool. Alala niyo rich fool? Tatayo ko ng mas malalaking kamalig. Gigibahin ko ang maliit. Lahat ng mga sobrang ani, i-store ko dyan sa bagong tayo. At sasabihin ko sa kaluluwa ko, magpahinga ka na. Marami ka nang kakainin sa maraming tao dyan na relax. Dahil ka niya in-expect sa napunta. Diba? Sabi ng Panginoon, sa galing ito, babawihin ko na yung kaluluwa kaya naman doon. Yung buhay mo, babawihin ko na. When a wicked man dieth, his expectation shall perish, and the hope of the unjust man perisheth. Meron din yung rich man, no? Ang panahon ni Lazarus. Verse 8, the righteous is delivered out of trouble, and the wicked cometh in his stead. Kung matutuwid, may sasalba sa kanilang mga trouble. At sino naman napupunta sa trouble? Yung wicked, sila naman pumapalit sa lugar ng righteous. Kaya ni Joseph, ba? Si Joseph, puno-puno siya ng troubles, but he kept his integrity. Kahit saan siya mapunta, kahit saan siya mapadpad, very honest siya sa kanyang trabaho, kaya parating pinagtitiwalaan siya. Napunta siya kay Potiphar, na-promote siya to the position of mayordomo. Lahat pinagkatiwala na kay Joseph, except his wife, si Potiphar, no? Pero lahat, masok sa bahay, walang pinagkakait sa kanya. Why? Because he is so honest. Pero ginawa na ng istorya ni Mrs. Potiphar, he ended up in a dungeon. Pero kahit nasa dungeon, very honest pa rin siya, nakuha niya yung atensyon. Yung pansin ng pinakapinuno sa jail. Kaya naging position niya sa jail, hindi siya ordinaryong bilanggo. O sa yung bilanggo na living out, nakakalabas, nakakabalik, pwede matusan na malengke, pero doon pa rin matutulog sa bilangguan. Pwede mamalengke, bakit? Sa pagpapakain sa mga bilanggo. Ganun siya pinagtiwalaan. And you are very honest, hindi natatakot ng mga amo. Pwede ka nilang gawing kahera, pwede kang tutusan na sa bangko, o mga ito. Pag-deposit mo nga, andyan, pwede mo lang. Huwag mo na bilangin din, captain. Pala, 5 million, no? 3 million pa padala sa'yo. Why? They trust you so much. Kaya, no? Yan lang mga, Okay, let's continue. Verse 9. An hypocrite with his mouth destroyeth his neighbor, but through knowledge shall the just be delivered. Ano ba yung hypocrite? Alam niyo kung Greek word yung hypocrite. Ginawa ito dun sa play. Nung araw kasi wala naman ng sinihan Ano, live Maalala niyo yung gladiator, di ba? Pero bukod dun sa gladiator, yung mga naglalaban ng patayan ng mga tao, yun ang pinapanood nila ng araw Walang acting dun hindi scripted yun. Talagang patay ka. Pero bukod dun sa gladiatorial shows, meron din sila mga theatrical. May mga theater din sila. Pero mga live din nagka-perform. Tapos, minsan, nagsusot ka lang ng maskara, alak-alak ng maskara, ganyan. May mga sinasabi, tapos, may nasasagot, minsan, may taga-bulong pa ikaw na. Tapos, may close curtain, di ba? Nabot naman natin yung araw. Ngayon, para wala na ngayon, ikaw ng araw, kung nabot pa yan, mga drama, tsaka mga dula-dulaan, sinasabi. Moro-moro yan, sa eskwela, ganyan. Yung dula-dulaan, mas iksi yan, mas may iksi yung drama. Pag drama, mahata. Pero pag dula-dulaan, mas may iksi yan.
So, ang hypocrite, doon kinuha. Mga acting. Acting. So, yun pa lang ibig sabihin ng hypocrite. Pretend, nagpe-pretend na you are somebody when you are not. You pretend something to be, na hindi naman pa kayo. No? Yun pala ibig sabihin ng hypocrite. Yun pala ang history niyang word na hypocrite na yan. You say something which is not true, or one who pretends. Or you say one thing, pero you do a different. Sinasabi lang sa bagay, pero iba naman ang gagawin mo. O kaya, puri ka ng puri sa isang tao, pero at the back, wala ka dyan. So, yun ang hypocrite. Sabi dito sa verse 9, an hypocrite, with his mouth, destroyeth his neighbor. Ginigilaw mo yung kanyang reputasyon, sinisiraan mo, no? Pero, yun naman, just na yung matuloy na tao, through knowledge shall the just be delivered. 10. When it goeth well with the righteous, the city rejoiceth. And when the wicked perish, there is shouting. Yan, mabuti na walang may salot na yung mundo, no? So, understandable niya. 11. By the blessing of the upright, the city is exalted, but it is overthrown by the mouth of the wicked. He that is void of wisdom despiseth his neighbor, but man of understanding holdeth his peace. So, ang ginagawa po ng tao ng ako sa kaalaman, he despiseth his neighbor. Pero yung man of understanding, yung tao may unawa, nananahimik lamang siya. Alala ko yung kwento niya, meron example dun eh. Si Shimei Ai, si King David. Eksena kasi dyan, namatay si King Saul, pag pumalit si King David. Ngayon, nung si King David na, yun naman kanyang anak at panganay, si Absalom, hindi nakantay na turn over sa kanya yung kingdom. Inagaw niya, nagkudita. Kung yung nagkakamali, si Joab, parang nasa panig pa din si Joab niya. So maraming sundalo ang pumanig kay Absalom. So si David, para hindi na magkanak ng dugo sa mga magkakapatid, magkakamag-anak, umalis na lang siya. Kasama niya yung kanyang yung mga hardcore members niya, yung mga bandits pa sila, yung mga fugitive, hindi ng bandits. Fugitive pa sila, yung mga hinahabol-habol pa sila ng pamahalaan. Takbo sila ng takbo. Yung mga original na kasama niya na 600, kasama rin niya. At meron pang iba, yung mga asawa nila, pati kamaka sila. Habang sila naglalakad, meron isang tao na nagngangalang Shimei Ai, kabag-anak sa King Saul. Nagkaroon ng lakas loob siya ngayon, King David, kinang-kina, napay-pay, demoralized. Ang ginawa ni Shimei Ai, doon siya sa gilid ng bundok, sa David na sa taas. Takbusan siya ng takbo, nahabol sa David. Aarap ka na! Yung ginawa ko sa kamag-anak ko, ginawa rin sa inyong Panginoon dahil makasalanan ng tao. Kinarma ka na ngayon. Alam niyo po sabi ni Joab? Di ba si Joab, si Abner at Abner din. Kalnari, sabihin niyo lang ang signal. Puputulin ko yung dila ng tao ito, tutuhugin ko siya na mamatay. Alam niyo po sabi ni David? Kaya mo siya, instrument ko siya ng Diyos para pagsalitaan ako. Kaya mo lang siya magsalita. Dahil ginagamit siya ng Panginoon na pagsalitaan ako ng ganyan. Ganon ka-humble David, no? Kaya mo lang magsalita siya ngayon dahil dinutusan ng Panginoon na gawin yan para sa akin dahil kailangan ko pakamin ng mga ganyan. Tama rin si David di ba? Hayaan natin na ang Diyos na mag-heal. Nakaka-experience tayo ng mga sitwasyon na may magmamalayan sa atin, may nanginira, may mga kasabihin ng pangit, negative, behind our back, Silent tayo mag-heal. Hayaan lang natin ang Panginoon mag-heal.
Kasi later, gusto mo yan, namatay dito eh. Pero pumatay sa kanya, hindi David, siya na Solomon. Sabi sa kanya Solomon, hindi ko nakakalimutan ginawa sa tatay ko. Pero binigyan ka ng chance. Ang gagawin ko lang sa'yo, house arrest. Pero pag nabalitaan ko na umalis ka sa utusan ko kung saan ka dapat, ikaw na yung ikaw na pumatay sa sarili mo. Eh after 2 years, nakalimutan. Umalis siya dun sa bahay na yun. O sa compound na yun. Kinatay siya ni King Solomon. So ano po sabi ng Panginoon sa Book of Romans, diba? Vengeance is mine, saith the Lord. I will repay. If somebody maligns us or do all manner of evil against us, sabi nga ng Panginoon, rejoice, for great is your reward in heaven. Blessed are ye when men shall revile you and persecute you, Matthew chapter 5, and shall say all manner of evil against you falsely, for my name's sake, for great is your reward in heaven. Sabi ng Panginoon, ako ang gaganti. So just leave him alone, and leave him to God. Ayan ang ginawa ni King David, no? Hayaan mo lang siya. Kaya sabi nito, he that is void of wisdom despiseth his neighbor, but a man of understanding holdeth his peace. Kasi pag tumahimik ka lang, eventually, ma-reveal naman, diba? Kung sino tama at sino mali. Verse 13, a talebearer revealeth secrets. Ano ba yung tale? Ano yung tale? Fairy tale, diba? Ano yung tale? Kwento, di ba? Kwento. Merong fairy tale. Tale bearer. Maghahatid ng mga tale. Tale bearer. O tagadala ng mga kwento, no? Palagay natin, tama yung sinasabi mo. Pero kung meron namang masasaktan sa kwento, ibawa, isang tao, gumawa ng masama. Kung masama na ginawa, kwento mo man yung kwento, no? Kawawa naman yung tao. So palagay natin na tama yung kwento mo, eksakto. Pero lalong bababa ang tingin sa kanya ng maraming tao na makakwento. So isa yan sa way paano tayo nagiging tale-bearer. Tale-bearer, revealer secrets. But he that is of a faithful spirit concealeth the matter. So kung faithful ka naman, kukonceal mo lang yung pangyayari. Hindi nga ililihim, ano? Pinag-resist mo lang ililihim. So a tale-bearer is one who tells something in order to hurt someone else. Sometimes the thing he says is true, but he still ought not to say it to others. If he knows a brother has sinned, he ought to go to him personally and live with him privately about it. But he should not run around and tell everyone else about it. O pero kayong alitan kayo. Hindi mo talaga matitiis na hindi ikwento yan. Kesa ikwento mo, harapin mo na lang siya. Dili mo na lang. Kung hindi mo siya, wala kang courage na din sa kanya, tumahimik ka na lang. Pero kung ikukwento mo pa siya, nagalito siya, ganito siya. Lumalabas na tayo. Okay, verse 14. Where no counsel is, the people fall. But in the multitude of counselors, there is safety. So, it is sometimes interpreted as well, there is no management, the people fall. Totoo naman yun eh. Kaya ng Pilipinas, di ba? Hindi ako naniniwala mahirap ng Pilipinas eh. Ang Pilipinas, ang isa sa may pinakamayaman sa natural resources. Lalo pa natin ng Japan. Kung tutusin, wala lang yung mga Yamashita production na yun. Ano lang ba ang yaman ng Japan, di ba? Agriculture. Hindi naman sila masyado sa agriculture dahil pagkagelo na, hindi sila makapagtanim. Yung pechay nila, kaka-frost, mga gulay nila, niyelo, dilaw niya, wala na yan. Pero Pilipinas, year round, pwede ka magtanim, di ba? Sa tubo lang ng babaw mo, may poso ka na, di ba? Ibang lahi, kailangan pa magpapipe na napakalayo sa dagat. Ititrip pa yan para mawala ang alat, para lang nila may dilig. Yung ginagawa ni Brother
De La Cruz, di ba, Saudi? Partner siya ron eh. Pagkapandilig nila, galing pa ng Red Sea, deep well. Pero yung iba, yung iniinom nila, galing pa sa dagat, maalat, didilig nila, maalat. Kaya tinitreat na, ang hirap. Ang Pilipinas, hindi. Mayaman tayo sa lumber, timber. Mayaman tayo sa copper. Ang Pilipinas, discover lang, napakayaman natin sa nickel, dahil sa ginamatuloy yata, ginamatuloy sa Zagales. Sa Batolan yata, sa Masinlok, napakaraming nickel dyan. Ang meron pa kasi pagbili na, yung destruction ng mundo, paano yung manage yung mga... Kasi tutungkabit mo mga lupang yan eh. Kukunin yung mineral, tapos atlay nasira. Pakayaman ng Pilipinas. Ang problema lang ng Pilipinas is management. Maraming mga nagpalit-palit na gobyerno. Pinagsamantalahan lang tayo. Kaya tinag-advantage sila yung pagkakawapo nila, payaman, at the expense of the people. Halos kung sino maupo, wala. Hindi talaga sila concerned sa pag-angat ng Pilipinas. After lang sila sa bulsa nila. Kahit na masira pangalan nila, kahit na mag-exit na sila, wala ka sa mga kasi, ang yaman-yaman nila. Kahit na hindi magtrabaho mga ako nila, buhay sila. Kasi mga nakulit natin. So I don't think Philippines is a poor country. Napakayaman natin. Ano yung number 1 export natin ngayon? DH. Yan yung bumubuhay sa... Mayaman tayo sa tao, di ba? Yan ang nahingit si Lee Kuan Yew. At Lee Kuan Yew, nahingit si Singapore, hindi ka Singapore. Eh kayo, may pinakamaraming resources. Dami ng tao. Di ba? Tao, resources yan eh. Di ba? Problema lang sa Pilipinas, mismanage. Hindi naman tayo salat sa mga matatalino. Problema lang, nag-brain drain tayo dahil pag matalino, ay ibang bansa nakikinaka. Bakit? Eh, hindi nasusunod ng tama eh. Pero kung sinasalong ng gobyerno yan, kapatan ng gobyerno yung pasunod sa bansa, di ba? Kung marami tayong scientists, eh, lalangin mo yung Apollo, walang Pilipino doon. Diba yung isang alam yung 4x4 na ginamit doon? Bumaba sa moon. Di wala kung sa Pilipino gumawa ng buong pot, yung buong rover na yun, o yung satellite na. Graduate ng Mapua. Mapua Institute, nasa NASA. Eh sa US, matatapos sa election na US, sila Pilipino ang nakaupo sa posisyon. Kahit-bait ang Pilipino. Pero sa time, yung Hawaii, isa naging mayor doon, Ilocano. Ang mga Pilipino, pag nasa ibang bansa, mga achiever eh. Para pati hindi mga ginagawa nila sa mga bansa kasi nasusuwal sila ng tama. Kaya lang dito, tinatamag sila kasi nakakamasibag nila, ilan pa rin. Kaya, mayaman ng Pilipinas na mismanage siya. Kaya sabi ko, where there is no counsel or there is no wise management, sana nila. 14. Where no counsel is, the people fall. But in the multitude of counselors, there is safety. Verse 15. He that is surety for a stranger shall smart for it. And he that taketh suretyship is sure. Ano yung surety? Suretyship. Yung pagkagaranti o pagkagarantor. Kapag ka naging garantor ka raw sa isang stranger, you shall smart for it. Ano yung sabihin niya? Natututunan mo yung lesson mo dyan. You will become smarter. Bakit? Eh, malungkot yung experience niya pagka nagbabayad ka na, hindi mo naman tinutay. Dahil garantor ka eh. At turo sa atin yan, ay huwag tayo pag-garantor. At pagka you hate that, sabi ng verse 15, you are sure. Para sigurado ka, no? He that hateth suretyship is sure. 16.
16, a gracious woman retaineth honor. Okay, basa na, Ruth chapter 3, verse 17. Isang example yan ng woman of honor. Gracious woman. Ruth chapter 3, verse 17. 3:11, sorry. Ruth 3:11. Ano sabi sa Ruth 3:11? And now, my daughter, fear not. I will do to thee all that thou request. For all the city of my people that know that thou art a virtuous woman. All the people of my countrymen, sabi ni Boaz, kay Ruth, knoweth that thou art a virtuous woman. So, hindi mo usap-usapan si Ruth ng buong lugar, ano, ni Boaz? Bakit? She's a gracious woman. Kaya, honored siya. Mataas sa pagtingin, kahit na isa siyang stranger. Balo. Pero, sa maiksing panahon, that short span of time, nakuha niya yung atensyon, paghanga ng mga kababayan ni Boaz. Because she's a gracious woman. Hindi niya iniwan ang kanyang biyanan at iniwan niya ang kanyang Diyos, iniwan niya ang kanyang bayan, place of nativity, at inasikaso niya ang kanyang biyanang matanda kung kanyang kinabayaan. Strong men retain riches. Verse 17, a merciful man doeth good to his own soul, but he that is cruel and troubleth his own flesh. The wicked worketh a deceitful work, but to him that soweth righteousness shall be a sure reward. As righteousness tendeth to life, so he that pursueth evil pursueth it to his own death. That is true, no? Verse 19. Righteousness tendeth to life. Bakit mga kapatid? Yung righteousness in Christ, di ba? Nag-lead yan sa eternal life natin. Isang banda naman, he that pursueth evil pursueth it to his own death. Verse 20. They that are of a froward heart are abomination to the Lord, but such as are upright in their way are his delights. So, contrast ito, no? Paluguran ng Panginoon ng mga matuwid. 21. Though hand joins in hand, the wicked shall not be unpunished, but the seed of the righteous shall be delivered. Okay? Walang makaka-escape sa judgment. No one can escape the judgment of the Lord. 22. As a jewel of gold in a swine's snout, so is a fair woman which is without discretion. Jewel, alahas. Kalagay mo sa puso ng baboy, no? Anong tingin nyo? Wala naman, may tingnan. Kalagay mo yung alahas sa ilong ng sa puso, baboy. Sabi ng Bible, ganun daw, kahit magandang babae, kahit maganda siya, wala namang discretion. Yun ang itsura niya. Parang baboy na may alahas sa puso. Sa marami niyan, sa mga artista, marami niyan. Sa Hollywood, marami niyan. Kinaganda mga babae, pero Chris Aquino, ilan na yung naging yan? Nakakabuhay lang si Dino, yun, no? Naging partner niya. Sasay pa natin. Soto, ano pa? Joey Marquez, ano pa? Gabi, James Yap, ano pa? Eric Salvador, si Rene Requestas,
Ay, grabe ba? Ha? Ayaw mo ba ngayon? Ano, Dito Carminay? Okay na. So, marami ito sa Hollywood, mga artista, magaganda, pero walang discretion. Verse 23, the desire of the righteous is only good, but the expectation of the wicked is wrath. 24, there is that scattereth and yet increaseth, and there is that withholdeth for and is sweet, but it tendeth to poverty. Ito ang lang realidad ng buhay. Meron nagsasabog, pero lalong nag-increase. Sa farming, maganda yan eh. Totoo yan sa farming eh. Ang nagsasabog ng masagana, marami kang maanihin. Di ba? And that is comparable to giving. Pag mabigay ka ng tao, giver ka, it's true, may nawawala sa'yo, binibigay mo eh. Pero di mo lang. Di pa lang ginagawa ngayon, tatanin ko sa iba. Kahit sa gawain ng Panginoon, ganun. Magbigay ka sa gawain ng Panginoon, the Lord will bless you more. Diba? Dahil we cannot outgive God, tatalo mo ba sa gibigayan? Diba sabi ng Bible, give, and it shall be given unto you. Press down, shake it together, running over. For with the measure that you shall beat, therewith shall be beaten again. Sa panukat ay susukat ay doon ka muli susukatin. Magbigay ka nga lang ng tithe mo, ang pangako ng Panginoon. He will open the windows of heaven. For you have blessings wherein there is not room enough to receive it. How much more if you have given more than your tithe? Diba? If you have only given your tithe, pinangako na tayo ng bintana ng langit. Bubuo sa atin ng pagpapalang, walang sapat na silid na kalalagyan. How much more? Sabi ng Acts 20:35, it is more blessed to give than to receive. You scatter more, and yet you increase. Kahit hindi sa tithing yan, kahit hindi sa giving sa church. Kapag bigay ka sa kapwa, ano yan, return yan. Kundi man kayo sa mga descendants. Diba? Meron ka mga natulungan, talang araw, nawala ka sa buhay, mga anak mo naman, naghirap halimbawa. Eh, yung mga natulungan mo, nung meron ka pa, maalala na rin kabutihan mo. Diba? Yung kindness na ginawa mo sa kanila, at sila naman yung mga tinulungan mo, isa lang naman yung mga at yung tumulong sa kanila, naghirap naman ng pamilya, maalala ka rin, dahil sa kabutihan ginawa mo. Hindi ko sa pagmamayabang, nanay ko, high school lang natapos, dahil 15 years old, nag-asawa na eh. Pero, ilan sa mga kapatid niya, napagtapos niya ng pag-aaral. Dalawa, nakagraduate ng education. Mga naging teacher. Yung panganay nila, na naging principal, nakatulong din siya. Kaya, kahit matagal ang lumipas, hindi naman nakakalimot sa amin. Pag napagpag kami ng Baguio, libre kami doon, golden lunch. Kahit sa linggo. Dahil, hindi na kalimutan. Naging kabutihan. Ano? Kaya, scatter ka, nag-scatter, pero hindi pala, nag-increase ka. Pero naman, withhold, akala mo, hindi ko nibigay ito, kawalan ako eh. Wala nangyayari. It tended to poverty. Ano? Nakawin lang sa wala. Tapos, pagka kailangan ka, wala, gusto tumulong sa'yo. Bakit? Kapag tutulong sa'yo, damot-damot mo nga eh. Kung meron ka, hindi makalapit sa'yo eh. At ako tutulong sa'yo. Diba? Diba sabi ng Bible, what a man soweth, God shall also reap. Kung meron ka pa, hindi ka malapitan. Diba? At ngayon, ikaw na lang yung kailangan. Ako gusto na rin tumulong sa'yo dahil hindi ka nga malapitan. So, ano yan? Universal law. Whatsoever a man soweth, that shall you also reap. 25.
The liberal soul shall be made fat, and he that watereth shall be watered also himself. Ang kaluluwang mapagbigay ay tataba. So, tayo yung mapagbigay. Hindi ka madamot, ano? It leads to wealth, sabi niya. Tataba. It connotes increase. 26. He that withholdeth corn, the people shall curse him. But blessing shall be upon the head of him that selleth it. Ano yan? Against? Yung, hoarding, hoard. Ang daming supply, pero inabangan mo yung panahon na mahina ang supply, saka mo ilalabas, no? Bili ka ng bili, dahil mapera ka. At tinatansya mo sa ganitong season, mahina na yung pasok ng ganitong item. Saka ako yung lalabas, sigurado, doble presyo niya, kahit taasan ko. Walang magagawa ang tao dahil wala sila ibang makukuhanan, sa akin lang. At ang tao na walang magawa dahil wala silang kakainin, walang ibang makukuhanan. Pati pilitan sila sa presyo mo. Diba maraming Chinese din yan? Lalaki ng warehouse. Hindi mo nila kailangan, bili ng bili. Bakit? Tinatansya nila, pag yung season, wala na yan, basta tayo lang meron. Kaya pagka sinabi natin ganito ang presyo, wala magagawa ang tao. Pero anong makukuha nila sa tao? Mamurahin sila ng mga tao sa puso nila, no? At again, people will curse. He that withholdeth corn, the people shall curse him. But blessing shall be upon the head of him that selleth it. 27. He that diligently seeketh good procureth favor. He that seeketh mischief, it shall come unto him. He that trusteth in his own riches shall fall, but the righteous shall flourish as a branch. He that trusteth in his riches shall fall. Wala ka naman, hindi mo naman madadala yan eh. Alam niyo po, ang pera, halos lahat ng bagay sa mundo, bibili ng pera. Alam bang hindi kaya bili ng pera sa mundo nito? Pero pagdating sa kabilang buhay, kahit isang bagay, wala kang bibili ng pera. Ang bagay, hindi bagay sa lupa. Kahit bili ng pera, pero kahit anong bagay na nasa langit, kahit anong laki ng pera mo, hindi mo pa rin. Kaya sabi ko, he that trusted in his riches shall fall, but the righteous shall flourish as a branch. Isa pa, no? Bakit magpapol ang ituwala sa kayamanan? Walang katiyakan ng pera eh. Pari pa pera kami yun, pero walang guarantee na habang buhay pa may pera. Ito mga minasakyan ni Hitler na Budyo, di ba? Yung mga marami dyan, milyonaryo. Kaya nga kinilig-bakit nila, dahil makayaman na mga ultimong araw. Kayaman nila. Naisip ba nila na magkakaganon sila? Diba? Isang lang, instant, maghihirap sila. Okay? He that troubleth his own house shall inherit the wind, and the fool shall be servant to the wise of heart. The fruit of the righteous is a tree of life, and he that sinneth souls is wise. Kapag nakakapag-akay ka sa Panginoon, ikaw ay magtas. Ikaw ang matalino sa harapan ng Panginoon. Nakakapag-akay ka ng kaluluwa. At ang bunga ng kutlid, ano yan? Punong kahoy ng buhay. At matulid, may makaanak ka, may pamilya ka, ano yan? Punong kahoy ng buhay yan. At nakakapagdala ka ng kaluluwa sa Panginoon, pagtas ka. 31. Behold, the righteous shall be recompensed in the earth, much more the wicked and the sinner. Ano bang pinuturo nito? Yung judgment. Lahat harap tayo sa judgment. Whether you are righteous, whether you are unbeliever, lahat tayo harap sa judgment. Pagiging sigurado ng judgment ng believer, anong judgment ang harap ng believer? Bema. Diba? Sabi ng Bible,
So then every one of us shall give account of himself to God. Sabi sa Corinthians, for we must all appear before the judgment seat of Christ. Sa Revelation 22, behold, I come quickly, and my reward is with me, to give to every man according as his work shall be. So, bawat service na dirender natin sa Panginoon, may reward. So, sa day of judgment, hindi dyan nililitis yung kasalanan. Tagal lang na-judge sa kasalanan natin. Kasi may narinig akong mensahe na meron daw malaking monitor, wala ang kasalanan natin, ipapakita ka ng Diyos. Aba, malulungkot tayo sa langit pagka pinakita yung mga kasalanan natin. Salamat na lang, hindi na. Ang i-judge lang sa atin yung mga good works natin. Kung good works out of good motive, o good works o pa-impress lang, o good work na talagang good motive ka. You want to glorify God. Sila lang. Para malalaman yung reward mo karapat-dapat ka sa reward mo. Diba? Haywood or stubble, precious stones. Yan ang mga batayan. Yan ang mga klase ng reward natin. Ang mga believers, yun, sure then, great white throne judgment, Revelation chapter 20. So, sigurado ang judgment. Ang sabi ng Bible, is appointed unto men once to die, and after that is the judgment. You must all appear before the judgment seat of Christ. Okay? Tayo naman lahat. Ito yung masasabi ko. Dakilan namin Diyos ang mga salamat po sa kapahayagan ng salita. Salamat po sa sandali na hinalugo lamang sa pagulay-gulay ng mga magtuhanan sa palaging narotoman na laro sa inyong isipan at gabayan kanya mga sa inyong pamumuhay at mga activities na ginagawa sa araw-araw. Palaging po naman ng uwi. Pwede na ako naman ang blessed na pagtulog, magpapasay na mahinga sa libig ito, magbalik na ng mga lakas at sigla sa katawan sa mga gawain sa kinabukasan. Maraming po salamat. Walang pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Magandang po. Amen.